tissue. Oo nga, na nosebleed ako, pahingi nga. Oo nga no, normal na ulit, pa-shopping-shopping lang, parampa-rampa lang sa Paris, Ang na tissue. para bang walang nangyari. At ang mga Pinoy naman, ang bilis nakalimot, Oo. praise naman nila ito. Kumbaga, sinasabi dyan ni Ma'am Ana Marie, napapansin din niya na para bagang sandali lang. Hello, hindi po ba? Anyway, ano pa nga ho ba, no? At nung una, ang ingay-ingay, nung una, maraming umaasa, pero ngayon mukhang lalo pat may tayo abalang-abala to survive this crisis na ating kinakaharap. So sabihin po ng petrolyo, pero very well said at dapat nga po hindi ho tayo lumubay sa isyong ito. After all mga kapatid, sa ngayon nga sana kung hindi lang po ganon kalalaki ang pagnanakaw nila, sa usapin po ng pagtanggal ng excise tax, wala na pong debate na mawawalan tayo ng pera sa gobyerno. Nagprotesta ako na bakit ganito na ang sinasabi ninyo batay doon sa deputation ng ombudsman ay establish yung kanilang identity. Pero nung lumalabas na, sinasabi, hindi, ano na to, verification ng credibility of what they said. So doon na ako medyo teka lang, ano ba talagang binigay sa inyo deputation? Number one, dahil ang akala namin, identity lang ang gusto nyo establish dito. Pangalawa, kung ganito na magkakaroon na kayo na talagang full-blown investigation, sinabi na to ni Baligod, sandali, may letter din kami sa ombudsman. Kasi meron din palang separate letter yung ombudsman na may ginagagawin din sa sariling investigasyon na parang fact-finding. So tinanong yun at nilinaw. At pangatlo, kung gagawin nyo to, wag lang kaming imbestigahan ninyo. Dapat imbestigahan ninyo, particular, yung substance nitong affidavit na sinabi ng mga sundalo. Wag lang sila na credibility nila na investigation kung hindi yung kwento mismo nila ang inyong imbestigahan. Pasubpina, hindi po natin po naman po ito maaari din pong kumbaga tanggapin po na lamang as in kung ano po ang laman ng balita. Importante po makapagtanong-tanong tayo sa mga taong isinasangkot sa kontrobersyang ito. Ito pong si dating Congressman Mike Defensor at dati rin pong kalihim nga ng DENR at maging ng Department of Housing before ito yung panahon mga kapatid ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nasa ating siyang linya ngayon, inaayos lang po ang linya para po sa ating pagtatanong dito nga sa kanila pong pagharap sa NBI kamakailan lamang kasi kasama sila pati yung kanyang misis binigyan po ng subpina para magpaliwanag daw dito nga sa 18 kalalakihan na nagpapakilalang mga dating miyembro ng Philippine Marines at may question sa kredibilidad ng kanilang affidavit na inilabas. Sinumpa ang salaysay na magkakasama ho yung 18. Okay, girl? Eto na, nasa linya na natin ngayon. Mike Defensor, magandang umaga po, sir. Hello? Hi, Sir Good Mike. morning. Good Ay, morning. good morning. Ayan. Can you Boss, hear? good morning. Oh, can you hear us? Good morning. Yan. Okay. Okay, Cha, go ahead. Yes po. Salamat sa panahon, Sir Mike. Si Chacha po ito. Sir, eto na nga po. Usap-usapan pa rin po ngayon itong paglantad ng 18 Marines. Last week po, nagpunta sila sa NBI. Pero may sinasabi po si NBI Director Melvin Matibag. Ang sinasabi niya, nahihirapan po silang mag-imbestiga sa kaso kasi una, hindi dumalo lahat. 16 lang. Pangalawa, hindi daw po nagsasalita yung Marines. Ano pong reaksyon nyo dito? Well, di Chacha, wala namang problema doon dahil doon naman sa kanilang affidavit, alam mo, mahaba yun, no? Halos 40 names. In fact, hawak ko ngayon sa harap ko yung affidavit na ginawa ng ating mga kasamahang marino at mga sundalo. At iba-iba naman yung sinasabi nilang sitwasyon o iba-iba yung sinasabi nilang sirkumstansya kung saan nag-deliver sila ng pera. Kaya kung dalawa lang yung nawala doon, hindi naman yun, tingin ko, no, makaka-apekto dahil napakarami nito eh. Kung nais talaga nilang magkaroon ng maayos na pananaliksik o investigasyon tungkol doon sa bawat sinabing sirkumstansya o binanggit ng mga pagbibigay ng pera dito sa affidavit, magagawa naman nila. Sa tingin ko hindi matatapos to ng isang araw eh. Mahaba itong magiging pag-ayos nung inananais nila na magkaroon ng individual affidavit sa bawat isang kaso na binanggit dito sa salaysay, sinumpa ang salaysay ng ating mga sundalo. Oo. Sir Mike, may sinasabi po kayo, 14 names ngayon na hawak ninyo. Iba na po yan doon sa unang lumabas na sworn affidavit. May nabago po ba? Kasi di ba
Tacha, yung kanilang joint affidavit, kung babasahin mo, binanggit nila una dito yung sinasabi na doon sa ICC. Mm-mm. So binanggit nila dito yung kaso kay well, una sa lahat binanggit nila yung kay Gutesa Oo, oo. kung ito'y nakasama nila. Pagkatapos binanggit nila sa unang kaso nila yung doon sa pagdi-deliver ng pera doon sa ICC. So iba-iba to. Nandito yung mga pangalan dapat nila o binanggit yung pangalan ng Senator Trillanes. Mm-mm. Yes po. Dito rin dapat kapaloob yung Mm-mm. pangalan ni Congressman Laila de Lima. Mm-mm. So Yes, oo. dito pa lang, no? Oh, Oo. Yes, Sir Mike. Is it the same dun sa unang lumabas? Nabasa po namin yun. May mga nadagdag po bang pangalan? And kasi po, ang sinasabi din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, wala naman pong problema dun sa sworn statement na isahan. Pero ang gusto rin po sana kasi nila, mag-isa-isang statement yung bawat 18 Marines. Pumayag na po ba sila? sa aking pagkakalam, nung makausap ko si Attorney Levy Baligod matapos nila manggaling sa NBI, kasi nauna kaming lumabas, ang napagkaisan ata nila noon na magbibigay ng isa-isa na pahayag ang mga Marines, pero iyon ay sasamahan lahat ni Attorney Baligod. Hindi pwede yung gusto nila sa amin nung araw na yon na paghiwa-hiwalayin at ilalagay sa kwarto yung bawat isa at doon ay tatanungin. Kasama ko doon sa bawat na ganong gagawin nilang patawag. Pangalawa, sa aking palagay, DJ Chacha, yung pagtatanong nila kasi doon sa magugulat kayo, no, sinabi sa amin, meron daw credibility verification. Alam mo, nakakagulat yung ganong sinabi kasi, okay, credibility, ano bang credibility na dapat i-establish? Ang tingin kong dapat lamang nilang establish ay nagtrabaho ito kay Saldico, tao ni Saldico. Ngayon, pagdating doon sa bawat kaso, ang dami na lang kailangan habulin dito eh. Yung CCTV ng bawat isang lugar, yung mga sinasabing mga kotse na ginamit sa bawat lugar, yung security log ng mga lugar na pinuntahan. Ang daming pwedeng ng NBI na dapat kung totoong ito'y investigation, pati yung mga inakusahan ay dapat din nilang patawag at hindi lang kami. So, Sir Mike, tama po ba yung pagkakaintindi ko? Sinasabi nyo, wala namang problema na mag-isa-isang statement sila. Pero ang ayaw nyo, yung kakausapin sila isa-isa nang wala po si Attorney Baligod at wala po kayo, wala yung presensya ninyo. Gusto nyo po sana nandoon kayo? Ganun po ba yon? Hindi na pasensya na, medyo nag-choppy yung tanong. Oo, Ulit yes. lang please. Oo. Sir Mike, tama po ba yung pagkakaintindi ko doon sa narinig ko sa inyo ngayon? Okay lang naman sana magbigay ng sworn statement itong ating mga dating Marines. Ang gusto lang sana po, nandun si Attorney Baligod at kung maaari, kung papayag din ng NBI, nandun din po kayo. Yun po ba? Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Ayun, naputol tayo. Nag-stuck na yung internet natin. Hindi na gumagalaw si Nag-freeze. Sir Mike dito. Ayusin lang natin ang ating internet connection please sa oras na 7 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang, quality coffee beans. Salamat na marami. Sarap naman talaga. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Puno ito ng mangosteen with xantone. Yun nga po yun, yung mainam sa atin pong pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, available ito sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Alright. Balikan lang natin at pakiulit lang yung katanungan mo, Cha, please. Yes po. Sir Mike, yes po. Good morning ulit. Sir. Yes, go Oo. ahead, DJ Chacha. Sorry. Malinaw Oo. na po ako, sir? Go ahead. Oo. Yes, sir, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina kung tama po yung pagkakaintindi ko. Ang sabi nyo po, wala namang problema, tama, na magbigay sana ng sworn statements, pero ang gusto nyo sana, nandun si Attorney Baligod, kapag kinakausap isa-isa yung bawat Marines at kung papayag sila, nandun din po ang presensya ninyo. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, sir? Yes, DJ Chacha. Kasi di ba doon sa, supposedly, doon sa pag-i-interview, kailangan talaga may abogado ka na nakatabi. Mhm. And ang nais talaga sana ni Attorney Baligo doon sa pag-i-interview nila, nandun talaga siya sa bawat mga pag-uusap sa 18 sundalo na kanilang i-interviewin. Kasi ako, particular ang abogado ko nung kami pumunta ay si Attorney Ferdy Topacio. Tapos pagkatapos naman yung aking asawa, yung aking mismong anak, si Attorney Mikey Defensor, ang siyang abogada ng aking asawa. So doon sa 18, pagdating namin, gusto nila isa-isa yung interview. So ang sabi ni Attorney Baligot, o sige, willing kami dyan, pero sasamahan ko
yung bawat isa sa kanila para magkaroon ng parang individual na pagtatanong at pagkukwento sa bawat isang storya. So hindi ang parang yung nais nila na individual affidavit ay yung bawat kaso. So maaaring yung isang pagdi-deliver kay Senator Trillanes, maaaring siguro 3 o 4 na beses nangyari yun, iba-iba yung magkakasama. At bawat isang nun ay dapat magkaroon ng malinaw na paglalahad o paghahayag doon sa nangyari sa kanilang pagdi-deliver ng pera. Oo. Sir Mike, hindi po sila pumayag na may abogado na kasama ang bawat isang Marines doon po sa pakikipag-usap sa NBI? Kasi ang nangyari sa amin, kaagad parang paghihiwalay-hiwalayin, mag-isa lang si Atty. Baligod for the 18. Kaya ako mismo, nag-protesta ako na bakit ganito na ang sinasabi ninyo, batay doon sa deputation ng ombudsman, ay establish yung kanilang identity. Pero nung lumalabas na, sinasabi, hindi, verification ng credibility of what they said. So doon na ako medyo teka lang, ano ba talagang binigay sa inyo deputation? Number 1, dahil ang akala namin, identity lang ang gusto nyo establish dito. Pangalawa, kung ganito na magkakaroon na kayo na talagang full-blown investigation, sinabi ni Atty. Baligod, sandali, may letter din kami sa ombudsman. Kasi meron din palang separate letter yung ombudsman na may ginagagawin din sa sariling investigasyon na parang fact-finding. So tinanong yun at nilinaw. At pangatlo, kung gagawin nyo to, wag lang kaming imbestigahan ninyo. Dapat imbestigahan ninyo, particular, yung substance nitong affidavit na sinabi ng mga sundalo. Wag lang sila na credibility nila na investigation kung hindi yung kwento mismo nila ang inyong imbestigahan. Oo, ulitin ko lang po yung tanong, Sir Mike, kasi parang hindi nasagot. So pumayag naman po sila na may abogado pero hindi na po kayo pumayag kasi nga para sa inyo parang hindi na kailangan yun kasi nagbigay naman na ng isahang statement yung Marines. Ganun po ba yung nangyari? Pumayag na sila pero Yes. hindi rin kakayanin ni Baligod kasi 18 po itong Marines na ito at iisa lang siya. Bawat isa, DJ Chacha, tatanungin nila kung ano yung particular na Yes involvement po. niya. Aha. Okay. Kong Mike, ano ang tono ng subpina para sa iyo at sa misis mo? Meron po, boss, meron po. Kaya nga, ano ang tono? Ano nakalagay doon? Ano specifically, ano ang purpose ng subpina para sa iyo to appear sa NBI? Ano ang exact wording? Kasi wala akong kopya nito eh. Okay. Yes, boss Ted. Kaya nga naguguluhan din ako kasi ang parang naging particular na question nila sa akin is participation ko. Tapos nagkataon kasi yung kotse na siguro akala nila tinatago ko ay ginamit ng mga sundalo nung nagkaroon ng press conference sa Club Filipino. Yung kotse na yon ay nakapangalan sa aking asawa. Kaya nung tanungin, ako naman sinabi ko kung tinawagan nyo lang ako, aamin ako. Nagkataon, syempre, tinanong nila, bakit kotse ng asawa mo yung gamit? Sabi ko, hindi naman kami hiwalay . So, pinagamit ko yung kotse doon sa mga sundalo at yun ang tingin ko kini-question nila. Pero pagdating ko naman doon, nung sinabi nung parang tinanong, yan ba, kilala nyo ba? Yung nakaharap sa inyo, which is ako at that time, oo naman daw, are we free to leave? Okay na naman daw. So parang naging ganun lang yung naging balikan namin doon. So it was really, for me, supposedly siguro hindi na rin alam kung paano i-handle yung investigasyon. Dahil ang sinasabi nung una, destabilization yung kanilang direction. Nung siguro tinanong na hindi, establish lang ng identity, parang biglang natapos na, in-excuse na kami. Yun nga. So, ang gusto lang malaman ba ng NBI dito ay kung ano ang papel... Na medyo nawala ulit. Oo. Ang gusto lang ba malaman ng NBI ay kung ano ang papel mo at ng misis mo doon sa execution ng affidavit ng 18? Yun lang yun. Medyo
sorry, Boss Ted, tinatanong mo yung sa affidavit mismo yung execution ng 18. Hindi. Basically, ang gusto lang malaman ng NBI doon sa subpina sa iyo at sa misis mo na kung ano ang partisipasyon mo, ano ang papel mo doon Yung sa sa amin- Go ahead. Yun lang. Yes, compared yung sa amin kasi, parang I think initially ang gusto nilang tanungin kung kotse namin yung ginamit. Yun lang naman. Tapos nung nandun na kami, Mhm. nakaupo na kami sa harap, sinabi ni Atty. Topacio na, this is Secretary Mike Defensor. I'm sure you know him, yes. Mm. You've established the identity, yung ID nasa baba. Is that okay? Okay. Oo. Are we free to leave? Oo. Okay na po, ganun lang. Mhm. Sige. Pero siguro alam mo na ang nangyari over the weekend, ano? Itong March 13, Friday. Basahin ko itong balita, Oo. Ang sinasabi, sa balita that the Ombudsman, Jesus Crispin Remulla, on Friday flagged what he said was an attempt to manipulate the timeline in the bribery claims that supposed former Marines made against several public officials, no? Ang sabi dito, but when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Yung binabanggit daw dito na mga pictures doon sa affidavit na mga idinideliver na mga male-maleta ay nangyari daw ang iba nito sa panahon pa daw po noong 2020 to 2022. Anong inyong reaksyon doon? Kong Ted, yan ata yung binabanggit ni Ombudsman Remulla na meron daw lumapit sa aking congressman at ang sabi daw, Okay, sandali lang ha. Yes, Kong Ted. Sandali, nagpuputol-putol lang tayo. Yung ating internet signal lang ay may problema. Sige, let's do this again. One more time. Narinig mo yung balitang yon, sinasabi nga ni Ombudsman. Okay? Sandali lang ha. Bumabaksak kasi yung internet connection niya. Ano ba ang internet provider niya? Sige, baka pwede yung audio natin, iPhoner, alright. tapos may video Sandali si lang po Kong mga Mai. kapatid. Can we just take a short break po and we beg for your indulgence at ang inyo pong haba ng pangunawa sa mga problemang technical po sa amin pong palatuntunan. Yes, Kong Ted. Kamusta po? Sorry. Sige. Okay, better. Ganito po, pakipaliwanag lang po, ang binabanggit nga sa statement po ni Ombudsman Remulla na yun daw pong mga ilang picture dito, no, kasama sa affidavit ng 18 kalalakihan ay nangyari pa noong 2020 to 2022 kung saan ang speaker daw ay si Lord Velasco, yung sinasabing deliveries ng mga maletang ito. Ano po yung reaksyon doon? Well, una sa lahat, Kong Ted, nagpapasalamat ako dahil imbis na para bang pasinungalingan at isabing hindi totoo, ay nagkaroon ng recognition si Ombudsman Boying Remulla na nangyari yan, which is very important. Ngayon, as to the timeline, actually maganda nga talagang imbestigahan dahil makita natin doon, ma-establish kailan talaga yung mga delivery. Malinaw naman, binanggit niya. No? Actually, tinanong niya marami sabi niya, tanongin niyo si Mike. Kausap yan nung congressman na para daw nakipag-usap sa akin tungkol dyan. Ang sinasabi ko, Kong Ted, alam mo, marami tayong kaibigan sa Senado, sa Kongreso. Talaga naman nagtatanong at sinasabi, ano ba yung binabanggit doon? Ano yung circumstansya? Ang katotohanan, Kong Ted, hindi ko talaga alam yung affidavit. Hindi ko alam yung detalye ng mga sinasabi ng ating kasundaluhan. Pero ang natutuwa naman nga ako at nagpapasalamat na may recognition na nangyari to at totoo. Kasi kung talagang i-detalye na natin lahat, and which is what is the NBI is supposed to be doing, yan na, pasukan na natin ano ba yung timeline nito. Ano pa yung ibang hawak ng mga litrato at mga video. Tapos siguro magkakaroon ng forensics kung kailan ba talaga yan. At ipatawag nila yung mismong sinasabing pinagbigyan para malaman natin yung katotohanan. Hindi ako makapag-comment kasi doon sa ito ba ipanahon ni ganito. Parang nagkakaroon ng anggulo ng politika na naman. Ako, kahit pa si Speaker Lord Velasco yan o kung sino pa yan, establish natin. Ano yung perang yan? Saan ang galing yan? At bakit may delivery? Ano ba ho talaga ang papel mo dito sa paglantad ng 18 kalalakihan na ito? Kailan ka ba pumasok sa eksena? Pwede bang balikan lang natin yung kwentong yon? Yes, Kong Ted. Alam mo, nung lumabas si Sergeant Gutesa, Kong Ted, di ba, nagkaroon ng
Paglabas si Gutesa, tapos nawala. Mm-mm. Lang mga December, marami na mga pakipag-usap yung mga ibang kaibigan natin na mga retired military, retired officials na sinusubok nila o nakipag-usap sila dahil yung mga official din naman nitong mga sundalong to ay mga retired officials din. Mhm. 4 na official ata yan sila. So ako naman, siyempre, pagdating na doon, hindi na ako nakikialam dahil nga yung kay Sergeant Gutesa, ano naman yun dumaan yun sa isang kaibigan mula sa pamantasan ng Pilipinas, pinakilala sa akin, nagkwento, at pinakilala ko kay Senator Marcoleta. Pagdating dito sa mga bagong sundalo, itong mga 18 sundalo, sometime, if I'm not mistaken, mga 2 weeks bago sila lumabas, nasabi na sa akin na may nangyayari na malalim na yung aming pag-uusap. So ang sagot ko naman, o mabuti yan, para malaman talaga natin kung ano nangyari. Ang banggit pa nga sa akin ng panahon na yon, mas madami itong alam dahil si Sergeant, dahil mas matagal silang nagsilbi kay Congressman Saldico at si Sergeant Gutesa parang, di ba doon sa pag-iikot-ikot ng duty, ay hindi talaga madalas mag-deliver. So ganun yung nangyari. About 2-3 days bago mangyari ho ang paglabas ng mga sundalo, doon na sinabi sa akin, kailangan na namin yung alalay at pagtulong, of which wala naman dalawang isip sa akin dahil nga ayoko mangyari yung nangyari sa pamilya ni Sergeant Gutesa. Yung nangyaring panggigipit kay Sergeant Gutesa. At yun nga din ang pag-uusap namin na sabi ko, kailangan protektahan yung pamilya niya. Hindi lang sila. Pati yung mga pamilya nila ay maayos. So, nakuha ko yung actual affidavit. Siguro the night before na yan, content, DJ Chacha. The night before. Tapos, yun na. Inayos ko na yung tumulong na ako doon sa press conference, tumulong ako sa sakyan nila, at hanggang ngayon, tumutulong ako sa mga sundalo. Oo, alalay at tulong. Ano yan? Tulong pinansyal? Actually, content, walang ganun. Hindi, ang mga taong to, binibili sa kanila yung kanilang mga litrato. Binibili sa kanila yung kanilang mga video. Hanggang sa ngayon, sa aking pagkakaalam, kinakausap sila, ino-opera ng pera. Hindi ganun yung intensyon ng mga taong to. Ang intensyon ng mga taong to, may talagang bigyan na ng tuldok yung nakita nilang korupsyon. Alam mo, konti magugulat ka. Sabi ko, contractor yan, di ba si Kong Saldi noon pa? Dahil alam naman natin, contractor na si Kong Saldi noon pa. Sabi nila, yes sir. Pero sir, ngayon lang namin nakita yung delivery simula ng 2022 September, kung di ako nagkakamali, September, na talagang 3 beses isang linggo ang aming ginagawa. At talagang mali-mali talaga yung ginagawa namin na pag-deliver sa mga tao. Ang claim kasi nga na sa mga nababasa natin, kasama ka sa pagbuo ng mismong laman ng affidavit, yung drafting nito, yung paglalagay sa mga pangalan ng mga isinasangkot dito. Kasama ka ba talaga? Wala akong Unang-una, hindi ko alam yung kwento ng mga sundalo. Pangalawa, hindi naman ako abogado. Ang abogado ay si Attorney Levi Baligod. Kaya yan sila ang nag-usap yan at ang aking pagkakaalam, hindi lang isang beses yan dahil inaayos yung pangkalahatang joint affidavit tungkol dyan. So, wala talaga akong kaalam-alam. In fact, kung aamin naman ako, may mga kaibigan ako dyan. No, may mga kilala ko na nakalagay na pangalan dyan at wala ako talaga magagawa dahil isipin mo, kung sabihin mo sa mga abogado at sa mga sundalo, tanggalin nyo itong pangalan na to. Baka isipin pa nila, pinagkakapirahan sila. O baka isipin pa nila na talagang para bang, ginagawa na ng kwento, yung itong mga taong to, buhay na ibinibigay, tapos gagawin mo pa ng politika yung kanilang mga sinasabi. Kasi merong ng question sa laman ng affidavit at yung kredibilidad ng mga nagsasalaysay dito. Tumatawag kami kay Atty. Baligod, hindi pa kami napagbibigyan ulit sa isang imbitasyon ng panayam. Mismo inamin niya sa palatuntunan natin na siya lang ang nagdesisyon doon sa number 44 provision ng affidavit. Isinama kasi dito yung pangalan ni Delima Leila, letter M ito, nakasama umano sa nahatira nila at tumatanggap ng mali-maletang pera. Sabi namin kay Atty. Baligod, klaro naman ito sa aming naging panayam na paano nasama bilang HOR na mga recipients itong si Ginang Delima gayong hindi pa siya kongresista dito sa pagkakataon na sinasabi nangyari ito.
Ngayon, inamin ni Ginoong Baligod sa aming interview na siya lang ang nagdesisyon na isama yung pangalan ni De Lima doon sa listahan ng mga congressman. Sabi niya, it's my fault, error daw niya yun. Siya kasi lang ang nagdesisyon. So sabi ko sa kanya, kung gayon na ikaw lang nagdesisyon dyan, ilan pa sa mga provision ng affidavit ang ikaw lang ang nagdesisyon. Kumbaga, kung ito ay mali na inaamin mo, ilan pa ang mali sa affidavit na ito? Yung nga sinasabi niya, tinatanggap niya yung pagkakamaling yun. Although may isang provision doon sinasabi na tumanggap lang during the ICC meeting ng mga dyan sa isang lugar na tumanggap lang daw ho ng paper bag. So, paano namin to tatanggapin, Sir Mike, no? Kong Mike, na itong katotohanan dito, gayong mismo yung abogado ng 18 kalalakihan ay umaamin na siya lang nagdesisyon sa isang provision ng affidavit. Yes. Well, Kung Ted, una sa lahat, babasahin ko yung mismo sinabi doon sa talata. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women na naalala namin sa ngayon dahil sa napanood namin minsan sa telebisyon o palagi namin sila nakikita pag nakakausap sila ni Saldico. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba ay kinuha nila sa Unit 809 ng Polo Club Townhouse. So kung titingnan mo, itong mismo provision na to, hindi naman talaga mali. Nagkataon nakalinya sa o yung mga nakalagay na pangalan ay mga congressmen. Yun ang sabi ni yun ang sabi ni Atty. Levy Baligod na pagkakamali niya na naihanay niya doon sa mga congressmen. Nung tinanong ko kung yung mga sundalo, kasi nga yan yung isa sa maagang sumabog yung issue na yan eh. Tinanong ko doon sa mga sundalo, sabi ko, ano ba yung kay Kong Laila, ano ba nangyari? Oh yes sir, nakita po namin na pumapasok doon sa townhouse. So townhouse ang isa sa mga kwento nila. Tapos lumalabas, sabi ko, paano nilalaman na kinuha niya yung pera? Kasi sir, kami nagdala ng pera, doon, yung mga envelope o yung kaya yung paper bag. Pagkatapos, nakita lang, yun na yung dala. So tinanong ko, kailan nangyari to? Sabi sir, pagkalabas niya doon sa kanyang pagkakakulong. So parang ang naging distinction niya was part siya nung ICC prior to pagkakaupo ni Congresswoman Laila de Lima. At hindi lang naman isang beses ang kwento ng mga sundalo. So maganda yan na again mapag-usapan at siyempre doon sa individual affidavit magawa. Ako nga gusto ko magkaroon sila ng tapatan na ipatawag nila to sa Kongreso kasi alam mo kung yung magtinanong mo yung mga sundalo, bakit ito yung mga nalagay ninyong pangalan? Kasi hindi nila kilala yung iba. Okay. Sabi nila, sir, pag nakita namin, natuturo namin. Pero yung ito kasi, yung mga sikat, yung mga napapanood namin sa TV. Okay, sige. So anyway, sa ngayon, no, sa ngayon na sitwasyon na ito nga kayo nananawagan kayo na ito imbestigahan, pero doon sa Senado mukhang wala pang linaw. Sa lower house definitely mukhang hindi magkakaroon ng investigasyon doon kasi nga nagsabi na sila speaker na paubayan na natin sa ombudsman ang lahat ng ito. Paano ngayon yan na lumalabas na ang ombudsman nag-deputize na sa NBI at NBI na lang nga ang inaatasan dito na magpauna ng investigasyon? Anong take nyo doon? Well, Kung Ted, nakakalungkot kasi kailan lamang lumabas na rin ng mga obispo. Sila Bishop Gaa, lumabas na rin. Bishop Bagaforo, nagsalita na tingnan nito at imbestigan. Nung kailan lamang ang ka-Edwin Sagala ng Iglesia ni Cristo nagsalita na rin. Yung grupo ng mga imam ng mga Muslim nagkaroon ng joint statement with the evangelicals. Talagang malagay ko taong bayan na magiging kaharap nila dito dahil kailangan magkaroon ng kalutasan itong mga sinasabi. Ano ba itong mga nakawan ng pera? Ang Pangulo mismo nagsalita. Ang sabi niya, maya naman kayo, imbestigahan itong mga nangyari. Itinayo ang ICI. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Meron na nga silang kinasuhan, Kung Ted. Meron na, kasama, tama din naman, chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico. Ngayon, nagsalita yung mga tao ni Saldico, hindi na naman totoo. Yung kanilang amo, yung sinasabi ng gobyerno na mastermind, sinasabi nila, ito yung walang hiya. Ito yung nagpalaganap ng korupsyon. Nung magsalita yung mga bata nung walang hiya para sa kanila, hindi na naman totoo. So kailangan talaga yung Blue Ribbon Committee, kung ito yung maiimbestigahan, itong
sa ombudsman kung titingnan talaga nila dahil ito na yung panawagan ng taong bayan. In fact, ikaw din, Kongte, napapanood ko yung programa, yung panawagan na ano ba nangyayari? Sabi ninyo nung December pa, kailangan may makulong na. Wala na, magpapasko. Malapit na rin ang susunod na Pasko. Parang wala pang nangyayari. Wag naman sana na taong bayan na magdesisyon at gumawa ng pagkilos dito sa hindi pagkilos o pagtanggap ng gobyerno sa katotohanan at papakita niya na talagang totohanan yung ginagawa niyang investigasyon na may makulong talaga at yung totohanan ng investigasyon ng nakawan sa pondo ng bayan. Sige. So, Sir Mike, Kong Mike, asan na si Saldico? Kailan mo siya huling nakausap? Kasi nung huli tayo magkaroon ng panayam, if you recall, nakausap mo siya mismo. Yung sinasabi nga na posibilidad na siya ay bumalik at saka ba't wala na siyang audio, wala na siyang vlog, wala na siyang paramdam? Well, kung Ted, yun din na pag-uusap noon, siguro nakausap ko lang sa na bago lumabas itong mga sundalo, hindi ko pa alam particular kung ano yung mga sasabihin. Mm-hmm. Ito ay meron na siyang kahit papanong general knowledge kung paano o anong mga sasabihin ng kanyang mga dating security aid. Pero kung titingnan mo, kung Ted, tama naman yung binanggit mo, no? Bakit siya nananahimik? Yan din ang katanungan sa ngayon. Pero kung mabigat dito sa lahat ng naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee at maging dito sa affidavit ni Gutesa at affidavit ng mga sundalo, yung si Mark Textay at si Paul Estrada. In fact, kung Ted, nagulat ako dahil yung palang aid, ito yung nangungunang mga aid ni Congressman Saldico, si Mark Textay at si Paul Estrada. Pero 5 pala yan. Meron pang mga ibang kasama o nakakaalam sa pagdidibang ng pera ni Saldico. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinapatawag yan. Sana dito sa NBI ay mapatawag na rin nila. Ngayon, kung Ted, ano bang ginagawa ni Saldico? Sa totohanan lang, hindi ko alam. Kung ito ba ay tumatahimik siya dahil ayaw niyang yung gobyerno ay diinan yung kanyang pagpabalik dito sa ating bansa. Meron ba silang pag-uusap? Kasi parang nawala Lahat na lang ng mga nagsasalita ng pagtinuro si Speaker Martin Romualdez at si Bongbong Marcos nawawala sa ating bansa at tumatahimik na lang. Itong mga sundalo nga sabi nila, hindi kami kumita, una sa lahat. Hindi naman kami kasama doon sa perhan. Pangalawa, wala naman silang kakayahan na pagka nagkagulo, umalis ng bansa. So, tingin ko, kailangan talaga yung Blue Ribbon Committee maitulak itong investigasyon at mailagay yung affidavit ni Saldico. Kasi kung Ted, di ba, itong mga sasundalo, delivery lang ng pera Yung sinasabi ni Saldico na affidavit at kung papayagan lang ilagay ito sa kaso, mabubuo yung kwento kung saan nanggaling yung pera. Pero as in, wala kang attempt ngayon, ikaw ang inyong grupo na kontakin si Saldico at makausap mismo kasi telepono nga lang? Well, ako, kung sinusubukan ko, nitong kailan nabanggit ko doon sa isa sa mga naging linya ko sa kanya, pero hanggang sa ngayon, walang reply Walang reply, pero nagri-ring ba telepono? Ano ba ito? Actually, kung hindi kami dalawa nakakapag-directang tawagan May sinasabihan lang ako na kung pwede ko siyang makausap tungkol dito. Noong mga panahon na yun, nakausap ko siya. At yung nabanggit mo nga noon dito sa programa mo, yun naman din yung sinabi niya. O sige. So salamat na marami sa iyong pagliliwanag sa mga isyong ito, Sir Mike. Kasi nga itong ating obligasyon na matanong ang magkabilang panig, bagamat natawag din kami matagal na sa tanggapan ng Ombudsman dito nga sa isyong ito. And gladly naman ang NBI, si Director Matibag naman ay bukas din sa aming mga tawag kaya nakapagpapaliwanag ang NBI sa panig nila. Salamat na marami sa iyo, Sir Mike, at sa uulitin po. Yes, Kong Ted and DJ Tasha, maraming salamat. At nais ko lang din sabihin na, Kong Ted, alam mo naman na ito ring mga kasama ko sundalo at maging si Atty. Baligod ay bukas na bukas sa iyong programa na ang pananaw nila ay talaga namang patas at malinaw yung pagpapaliwanag ng issue. Maraming salamat sa iyo, Kong Ted. Salamat na marami. Kung kausapin nga sana itong Pangulo po ng Philippine Coastwise Shipping Association Incorporated. Dito po sa sinasabi nila na overpricing po ng maritime fuel. Siya ba'y nasa linya na ngayon?
Kasi nga, wala pa. Baka pwedeng in 5 minutes lamang. Okay, para hindi tayo lumihis sa ating issue. May bahagi lang po ngayon ng column nga sa The Philippine Star and check it out please. Dito po sa bahagi lang po ito ng column. Anong title ngayon ng column ni ma'am? Goodbye, ICI. Ako. Kasi nga po itong ICI, sinintensyahan na. At mismo yung kanila pong chairman, kayo ba'y nagulat? Sa kanyang announcement. Opo. Well, alam nyo, yung ICI po, di ba, Independent Commission for Infrastructure. Pero hindi ho isinapubliko yung kabuuan ng report. Yun po sinasabi natin dito Ibinigay sa tanggapan ng presidente, nagbigay ng kopya sa ombudsman, pero sino may alam sa laman nito? May mga laman lamang po na sinasabing mga dapat imbestigahan, etc. Pero yun hubang pagsasapubliko ng buong report para masuri po ng ating mga mamamayan bilang patunay na ito'y independent, wala pong nangyaring ganon. So far ito po yung bahagi po ng column. The accompanying speculation is that BBM lost his resolve the moment the probe struck a nerve and hit too close to home as Baguio Mayor Benjamin Magalong bemoaned when he quit the ICC. Such speculations are tainting even the supposedly fearless and accomplished investigator Senator Panfilo Lacson. Because of the personalities involved, all the holes that Lacson has validly pointed out in the accusations hurled by several former Marines, starting with MIA or Missing in Action Orly Guteza, are being seen as mere nitpicking to protect those within BBM's inner circle. The perception is that the anti-corruption crackdown skidded to a halt after people close to BBM were implicated from his favorite cousin to his former little president and the latter's grandson. These are sentiments not just of the DDS. Even the hunt for Zaldico, who seems to know where all the skeletons are buried, has stalled. How hard is it to coordinate with Portugal and the European Union to bring him back to the Philippines? BBM said a red notice had been issued for Co by the International Criminal Police Organization, or Interpol. But National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag told Storycon and One News late last week that the NBI had just completed submitting all the documents supposedly demanded by the Interpol for the red notice. The International Criminal Police Organization has an office in Metro Manila. How hard is it to coordinate and speed up requests for a red notice? Even relatives seen to have benefited from crookedness have happily moved on, shopping till they're dropping in Europe, influencing, and preening once again at the Paris Fashion Show. And there are Filipinos who still admire the ostentation. Ito tissue. Oo nga, na nosebleed ako, pahingi na. Oo nga no, normal na ulit, pa-shopping-shopping lang, parampa-rampa lang sa Paris, na para bang walang nangyari. At ang mga Pinoy naman, ang bilis nakalimot. Praise naman nila ito. Sinasabi dyan ni Ma'am Ana Marie, napapansin din niya na para bagang sandali lang. Hello, hindi po ba? Anyway, ano pa nga ho ba, no? At nung una, ang ingay-ingay, nung una, maraming umaasa, pero ngayon mukhang lalo pat may tayo abalang-abala to survive this crisis na ating kinakaharap. So sabihin po ng petrolyo, pero very well said at dapat nga po, hindi ho tayo lumubay sa isyong ito. After all, mga kapatid, sa ngayon nga sana, kung hindi lang po ganon kalalaki ang pagnanakaw nila, sa usapin po ng pagtanggal ng excise tax, wala na pong debate na mawawalan tayo ng pera sa gobyerno. Sa usapin po ng pagtanggal ng VAT, sa mga particular na produkto, wala na pong issue yan. Hindi po ba? And also, dito po sa panukala po na magkaroon ng amyenda para nga mga kapatid, sa oil deregulation law and the possibility ng pagkakaroon po on special extreme cases po ng subsidiya sa petrolyo na kumbaga bahagi po ng dating OPSF, hindi na ho pagdidebatehan pa kasi nga yung pera po ay sulit na pakikinabangan ng ating pong mga kababayan. Basically po, kung hindi ninanakaw ang gantong alalaking halaga ng pera ng bayan,
baka po sa ngayon, hindi ho na tayo magdidebate pa sa mga pinag-uusapan nating ayuda at baka lumawak-luwak pa ang mabibigyan ng ayuda kasama na po ang lagi pong nagsasakripisyo na middle class.